Okay, let's continue our lesson. Okay, last time pinag-aralan natin yung apat na klase ng special products na mostly ginagamit sa solving, sa pagsosolve ng quadratic equations by factoring. O, isa na dyan yung sa napag-aralan. Isa na sa mga napag-aralan natin. Yung last is yung yung product of monomial and polynomial. And the product of a monomial and polynomial. Napag-aralan natin yung last at natuto din tayo kung paano mag-factor ng product of monomial and polynomial. Tapos, isa sa mga natapos na rin natin ay yung product of sum and difference. Okay. Tapos na rin natin yung product of sum and difference of two terms. So, dalawa na lang yung naiiwan, no? Yung product of two binomials and square of a binomial. Pag-aaralan natin yan kung paano sila i-factor. Okay, so let's move on. Ayan, ito yung mga pinag-aralan natin, product of monomial and polynomial, natapos na natin. Pinag-aralan natin yung product of two binomials, kung paano yan gumagana, square of binomial, yan, napag-aralan na natin yung mga yan. Na-identify natin kung alin yung mga iba't ibang klase ng special products. Okay. So yan, we are going to solve. Yan, natapos natin to yung product of monomial and polynomial. Ano yung kailangan natin doon para ma-factor? Kailangan natin yung GCF. Ayan, para ma-factor natin yung product of monomial and polynomial. Ayan, kailangan natin yung GCF. Tapos, ito yung product of sum and difference. Ayan, kailangan natin i-arrange into this form. Ayan. Okay, tapos madali lang i-factor itong product of sum and difference kasi kung maaalala nyo, parehas ang factor niya. Ano, ipa-factor nyo yung first term, tapos yung second term. Ayan, parehas magkaiba lang ng sign sa gitna. Yun na yun. Okay, now let's move on. Move on na tayo. How to factor the square of binomial. Okay? So, magpa-factor tayo ngayon ng square of binomial. Yan. Square of binomial. Yan. Square of binomial. So, ano yung product? Ano yung lalabas na square of binomial? Kapag nag-multiply tayo, kunwari, ganito, x plus 4 squared. Yan. Kunwari, meron tayong ganito. Diba? Ano ang makukuha natin dyan? Ang makukuha natin dyan ay, kapag minultiply natin to, x plus 4 times x plus 4. Yan yung ibig sabihin yan, yung square of binomial, nag-multiply tayo ng the same na binomial. Paano natin makukuha yung sagot dyan? By using FOIL method. Alala nyo? By using FOIL method. I-multiply natin yung first term tapos first term, which is x times x is equal to x squared. Tapos, i-multiply natin yung first and then yung last, x times 4, x4 4x. and 4x. Positive 4x. Tapos, 4 times x, 4x. And then yung last,
4 times 4, positive 4 times positive 4, positive 16. positive 16. So, ayan, nakuha na natin yung answer natin. Ang kailangan na lang natin gawin, i-add yung dalawang to kasi like term silang dalawa. Positive 4 plus positive 4, positive 8x. So, ang sagot natin ay, the answer here is x squared plus 8x plus 16. Ayan. Ito na yung answer natin. Ayan. Di ba yan yung product of square of binomial? Kapag sinabi natin square of binomial, ang makukuha natin dyan ay trinomial. Tatlong term. One term, second term, first term, second term, third term. Ibig sabihin, yan ay trinomial or tinatawag natin yan na perfect square, perfect square trinomial. Ayan. So, lahat ng makukuha nating sagot kapag nag-multiply tayo ng binomial, ng square of binomial, is tinatawag na perfect square trinomial. At yan ang ipa-factor natin ngayong umaga. At yan ang ipa-factor natin ngayong umaga. Halimbawa niyan, x squared plus 8x plus 16. Ayan. Diyan na yung papasok yung lesson natin ngayon, which is factoring. Ayan. Ipa-factor natin yung ito. Solving by factoring is equal to 0. Ayan. Yung equation na yan, ipa-factor natin. Okay? So, for example, yan, x squared plus 8x plus 16 is equal to 0. Paano ba tayo mag-factor ng perfect square trinomial? Okay. Madali lang mag-factor ng perfect square trinomial. Since alam natin na ang factor ng perfect square binomial ay, di ba kung maaalala nyo, ano ang itsura ng factors ng square of binomial? Pareho. Nakukuha nyo? Hello po? Di ba? At kung titignan nyo yung example na andito, nung nag-solve tayo, di ba, ano yung factor ng square of binomial? Di ba ito? X plus 4, x plus 4. Kaya natin nakuha yung perfect square trinomial na x squared plus 8x plus 16. Kung iisipin natin mabuti, kung magpa-factor tayo ng perfect square trinomial, ganito yung kalalabasan niya, parehong pareho. So, alam na natin na ang factor nito ay x, tapos x, and then yung last, which is 4, tapos 4. Yung nasa gitna is plus, kaya ito ay plus, kaya plus. Nakukuha nyo? Madali lang mag-factor ng perfect square trinomial. Hello? Nakuha niyo yun? Opo. Madali lang mag-factor ng perfect square trinomial. No? Another example is x squared plus 4x x squared plus 4x plus 4 is equal to 0. Ayan. Pag finactor natin yan, yung perfect square trinomial, itong iyan, kapag finactor natin yan, alam natin na ito ay x tapos x. Diba? Kagaya ng ginawa natin dito sa unang example, ang finactor lang natin ay yung first term tapos yung last term. Same din dito, ipa-factor natin yung first term which is x and then x. Ipa-factor natin yung third term which is 4. Ano ang factor ng 4?
2. 2 tsaka 2. Yung nasa gitna is plus, kaya ito ay plus, positive, and positive. Yan, na-factor na natin siya. Madali lang mag-factor ng perfect square trinomial, ano? Madali lang mag-factor. Okay, now, since na-factor na natin siya, madali na nating maisosolve yung solution natin. Mahanap na natin yung solution. After nating mag-factor, ang gagawin na lang natin, yung i-equate na lang natin siya with 0 is equal to 0. So, x plus 4 is equal to 0. Since parehas naman yung factor niya, iisa lang yung kalalabasan niyan. Tatandaan nyo, pag nagsusolve tayo ng perfect square trinomial, ayan, kapag nagsusolve tayo ng perfect square trinomial, ayan, iisa lang yung kalalabasan niya. This is x is equal to negative 4. Ayan, wait lang. Iisa lang yung answer niya eh. Iisa lang, parang iisa lang yung solution na kalalabasan niya. X is equal to, ililipat natin yung 4 dun sa kabila, magiging negative 4. Same din dito sa isa. Ililipat natin yung 4 is equal to negative 4. Dalawa yung answer pero iisa lang, which is negative 4. Yan, negative 4. Yung x natin is negative 4. Ganon din dito. I-equate natin siya with 0 is equal to 0. X is equal to, x plus 2 is equal to 0. Di ba ganyan yung ginagawa natin? Ini-equate natin yung factor natin with 0. And then, ito-transpose natin yung isa. So, x is equal to negative 2. And then, here is x is equal to negative 2 din. Dalawa yung answer, pero iisa lang ng kinalabasan. Ano? Nakukuha nyo siya? Example number 3. Example of perfect square trinomial. Number 3. X squared minus 12x plus 36 is equal to 0. Ayan. X squared minus 12x plus 36. Okay, pa-factor muna natin siya bago natin ma-solve yung value of x natin para ma-solve natin yung perfect square trinomial. Okay, so kapag finactor natin yung first term, x and x. Kapag finactor natin yung last term, positive 36, is 6 tapos 6. Ano yung nasa gitna? Dahil negative yan, negative din yung nasa gitna nilang dalawa. Okay? Nakuha niyo yun? Yan. So, equate na natin siya. X minus 6 is equal to 0. Tapos yung isa din, x minus 6 is equal to 0. So, ang x natin ay, x is equal to, ita-transpose natin siya, magiging positive 6 na yan. So, yung x natin, kapag transpose din siya sa kabila, magiging 6 na din siya. So, ayun, nakuha na natin yung answer. May tanong ba kayo how to factor yan, square of binomial, perfect square trinomial? May tanong kayo doon? Wala po. Naintindihan naman? Okay, number 4. Another example. Last example.
Okay, we have here 4x squared minus minus 12x plus 9 is equal to 0. Ayan. So, ayan. 4x squared minus 12x plus 9. Paano naman ito? So, ganun pa rin. Perfect square trinomial naman yan. Ipa-factor muna natin. I-factor yung first term, which is ano yung 4? 2, di ba? Tapos 2. And then yung x, i-factor natin yung x. X tsaka x. Okay, na-factor na natin yung 4x squared. 2x times 2x is equal to 4x squared. Tapos yung 9, 3 tsaka 3. 3 tsaka 3. And then yung sign nila is negative and then negative is equal to 0. Okay, na-factor na natin yan. So, ang gagawin na lang natin is solve na natin yung value of x by equating each factor to 0. Ayan. Is equal to 0. Na-equate na natin siya with 0. Ayan. So, yun nga, ita-transpose natin yung isa, may iwan na lang yung may x dito. Yung 3 malilipat sa kabila, magiging positive 3. Kung ano yung ginawa nyo doon, gagawin din natin dito kasi parehas lang naman sila. Nilipat natin yung 3 is equal to positive 3 na. Ayan. Na-solve na ba natin yung value ng x? Hindi pa. Hindi pa natin nasusolve yung value ng x kasi may 2 pa doon. Di ba? May 2 pa dyan. May 2 din dyan. So, para mawala yung 2, de-divide ko tong term na to, tapos de-divide ko rin dito. So, magiging x is equal to 3 over 2. Ganon din dito yung gagawin natin. De-divide ko siya sa 2. Ayan. So, magiging x na lang is equal to 3 over 2. May tanong? May tanong kayo doon? Okay na? Naintindihan yon? Is it clear? Sakto lang po. Sakto lang. Okay, sige nga. Kayo nga mag-solve nitong ibibigay ko. Bibigay lang ako ng 3. Kayo ang mag-solve ng x natin, okay? Solve for the value of x, number 1, number 2. Number 3. Ang paki-solve nga.
Wala ka sir, nawala. Nawala ulit sa isip ko. Nawala ulit. Opo. Paano ulit? Hindi, hindi ko masyado may video na ako po eh. Ano ba yan? Kokopyahin nyo muna yan, tapos ibabalik ko din sa example. Kopyahin nyo muna yan, tapos ibabalik ko din sa example. Okay, pakitaas yung kamay ng mga natapos na kopyahin yung example. Raise your hand na lang para alam ko kung ililipat ko na dun sa mga example na binigay ko para makita nyo. Yan, masasagutan nyo na. Diyan na example Pakibaba niyo mga kamay nyo. I'll give you 10 minutes to finish the three items that I have given you for your activity, and kailangan nyo matapos yun within 10 minutes.
Tapos na? Di pa po. Sige, pakibilisan po. Last 2 minutes. Okay, finish or not finish? Check na natin. Number 1. Pag isa-solve na natin yan, hanapin natin yung factor muna. Yan, di ba? Factor ng x squared is x and x. Factor of 25 is 5 and 5. Ano yung sign na nasa gitna? Ito, plus. Kaya ito ay plus tsaka plus. And then i-equate na natin siya to 0. X plus 5 is equal to 0. Ayan, tapos na to. Next naman yung isa. X plus 5 is equal to 0. Ayan, na-equate na natin siya to 0, yung mga factor. Ang gagawin na lang natin is find the value of x. So, ililipat ko yung number doon, magiging negative 5. Ayan. So, paras lang naman yan. Ililipat nyo lang din yan. That is equal to negative 5. Ayan. Nasolve na natin yung value ng x. Ito yung solution natin sa number 1. Dalawa, pero iisa lang yung value ng x. Okay, another, example number 2. Ganon din, uulitin lang natin yung ginawa natin. This is value of x. Yung factor ng x squared is x and x. Factor ng 9 is 3 tsaka 3. 3 tsaka 3, ang sign niya is negative yung nasa gitna. So, negative ito, tsaka negative din yung isa. I-equate na natin siya with 0. X minus 3 equate to 0. X minus 3 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. So, alam na natin na ang value ng x ay, kapag nilipat natin yon magiging positive 3. So, yung isa din, ganun, kalalabasan niya, x equal to positive 3.
And x is equal to positive 3. How about this one? Last. Yung last na. This is equal to 4x and then 4x. Tama? 4x times 4x is equal to 16x squared. And then yung 49 is equal to 7 times 7. Yung nasa gitna is negative. So, negative ito, negative din yan. Yan, equate na natin siya to 0. 4x minus 7 is equal to 0. Ganon din sa kabila. 4x minus 7 is equal to 0. Ayan. Ilipat ko yung 7 dun sa kabila. Magiging positive 7. Ayan. Ganun din sa kabila. 4x is equal to positive 7. Ayan. Para mahanap na natin yung value of x, kailangan mawala yung 4 dun. Kaya i-divide natin yung both side of the equation sa 4 para mawala yon. So, magiging x na lang ito. 4 divided by 4 is equal to 1x or x na lang. Is equal to 7 over 4. Ganon din yung isa dito. X is equal to 7 over 4. Ayan. Sino ang naka-perfect nito? Sino ang 3 ang nakuha? Ilagay ang score sa chat box. Ilagay ang score sa chat box. Sino ang nakakuha ng 3? Very good. Sa mga nakakuha ng 3, very good sa inyo. Ito lang nakuha ko, pero yung tama ko 1 and 2 lang. Nakuha ko po yung 3 kaso late ko na na-solve ko nung number 2 na kayo chinichat niya na sa number 2. Okay. Sige, okay na. Naintindihan niyo yun? Yes. So, ito na yung mahirap ngayon. Yan, ito na yung mahirap na part. Paano kung nagsabay yung product of two binomial tsaka yung product of square of binomial? Paano kung nagsabay yung dalawang yon? For example, ito, number 1, number 2, 3, 4, and 5. Yan. So, sa number 1, ang given is x squared minus 7x plus 4. x squared minus 7x plus 4. Tapos sa number 2 naman is x squared minus 8x minus 9. Sa number 3, x squared plus 7x minus 8 x squared ay 6x squared plus 13x plus 7. Number 5 is 9x squared plus 7
plus 13x plus 4. And number 6, 4x squared plus 36x plus 81. So ito, ayan. Ito na yung mahirap na part, mga anak. Yan, paano nyo malalaman kung perfect square trinomial yung mga given na yan? Nakikita nyo to? Di ba trinomial din to? 1, 2, 3, tatlong term, tatlong term, tatlong term. Lahat yan tatlong term. Lahat ng yan ay trinomial. Pero ang tanong, alin dyan ang perfect square trinomial? Diba? Madali lang i-solve yung perfect square trinomial. Kasi alam natin na yung perfect square trinomial, nagmula yan sa square of binomial. Uulitin ko, ang perfect square trinomial, nagmula yan sa product of square of binomial. Kaya madali natin siyang mapafactor. Pero ang tanong ngayon, paano nyo malalaman kung perfect square trinomial ba yung given? O ito, parang ito, perfect square trinomial lang mga yan. Perfect square trinomial. Yung mga sinolve natin. Di ba na-solve nyo? Ang dali-daling isolve kapag perfect square trinomial. Pero ito yung tanong, paano nyo malalaman kung perfect square trinomial ba o hindi? Parang ito, number 1. Trinomial siya, pero we don't know if it's a perfect square trinomial or hindi. Paano nyo malalaman? Paano nyo malalaman kung perfect square trinomial? Ano yung unang kondisyon? Yan, condition. Para malaman nyo kung perfect square trinomial o hindi. Una, first and last term or first and the third term first and third term first and third term are perfect square number. The first and third terms are perfect square number. Are perfect squares. Yan. The first and third term are perfect square. Ano ba yung perfect square? Yung pareho ang factor. Nakita niyo itong mga binigay ko? Di ba yung x squared, yung first and the third term, pareho yung factor niya. Nakita nyo? Pareho yung factor niya. Ito, yung x. Parehas yung factor niya, x and x. Yung 25, parehas din yung factor niya, 5 and 5. Diba? Yun na yung condition. Yun yung first condition. Okay. Doon sa mga given natin na example, makikita niyo na agad na yung number 1, yung 3 is not a perfect square. Pero yung 4 is perfect square, which is 2 times 2. So yung number 1, hindi siya perfect square. Hindi siya perfect square trinomial. Nakuha nyo? Number 1 is mai-eliminate na agad siya sa bilang perfect square trinomial. Mali na agad. Okay?
Number 2. Number 2, perfect square yung x. Perfect square din yung 9. May possibility. Okay, pwede siyang perfect square. Pero I'm not saying na perfect square siya, okay? Kasi hindi ko pa nasasabi yung pangalawang condition. May second condition pa. Ang chine-check natin muna yung first condition, kung na-achieve nga ba niya yung first condition. Okay, yung number 1, yung number 2 na-achieve niya. Pwede siyang, this trinomial has a possibility to become a perfect square trinomial. There is a chance for this trinomial to be a perfect square trinomial. May chance yan. Pwede. Yung number 3, okay, perfect square to. Pero yung 8, hindi perfect square yung 8. Magkaiba yung factor niya. Okay, so hindi pwede. Yung number 4, hindi rin siya pwede. Hindi yan perfect square. Number 5, may chance. Pwede, perfect square yung 9. Tapos 4. Yung number 6, pwede rin, may chance. Kasi perfect square. Nakukuha nyo yung first condition? Naintindihan? Naintindihan nyo yung first condition? Ito, may chance tong mga to. Kasi yung number 2, yung 9 is equal to 3 times 3. O, pwede yon. Tapos ito, 81 is equal to 9 times 9. Tapos yung 4 na andun, perfect square yung mga yun, may chance. May chance yung mga yan na pwedeng maging perfect square. Pero ano ba yung pangalawang condition? Second condition na dapat meron sila, yung factor nila is, ay yung product, ano ba yan? Yung second condition, sulat ko na yung second condition natin. The root, yan. The root of the first and third term, yan. Wait lang, the product, wait lang, ulitin ko nga, saglit, mali yung nasulat ko. The product, yan. Paki-ano na lang, the product of the root of first and third term, first and third terms is equal to the middle term. Yeah, ito yung second condition. The product of the roots of first and third terms is equal to the middle term. Yan. Tignan natin. Tignan natin ngayon. So, sa number 2, yung first term natin, ang root niya ay x. Tama? Ang root niya ay x. Ayan.
the product of the roots of first and third terms is equal to the middle term. Wait lang. The product of the roots of the product of the roots of first and third terms is equal ito pala mali ako. Isingit nyo nga to. Hindi, mali. Sandali lang ha, may kulang dun sa sinulat kong condition. The product of the roots of first and third terms twice itself, yan, twice itself, kalimutan ko. Yan. Yan. The product of the roots of first and third terms twice itself is equal to the middle term. Ayun, yun yung tama. The product of the roots of first and third terms twice itself is equal to the middle term. Okay. So, ganito yung ibig kong sabihin dyan sa second natin. Yung first term, ano yung root niya? Is x. Ano yung root ng 9? 3. Diba kapag minultiply natin yan, is equal to 3x. Tapos ito twice natin yan, 3x times 2, 3x times 2 is equal to 6x. Nag-equal ba siya dun sa middle term? Nag-equal ba siya dun sa middle term? No. No. So ito this is not a perfect square trinomial. Okay? Even though may chance, pero hindi. Ano yung condition? The root of the first and the third term, the product of the roots of the first and the third term, twice itself is equal to the middle term. O, di ba? Nung tinwice natin yung product ng root of first and third term, hindi lumabas yung middle term. Mali. So, try naman natin tong number 5. Ano ang root ng 9x squared? 3x. Ayan, yun yung root niya, 3x. Ano yung root ng 4? 2. That is equal to 6x. Diba? Yung root ng first term, tapos third term, yung product nila is 6x. And if we twice it, magiging 12x. Nag-equal ba siya dun sa middle term? Nag-equal ba siya dun sa middle term? Hindi. Hindi. So, hindi rin ito perfect square trinomial. So, number 6, tignan natin kung mag-equal ba siya dun sa middle term. Okay, ano ang root ng 4x squared? 2x. Ano ang root ng last term? 9. Kapag minultiply natin yan, 18x. At kapag kinuha natin yung twice itself is equal to 36x. Nag-equal ba siya sa middle term? Yes. Yeah, so this is a perfect square trinomial. Nakuha nyo? So lahat ng mga given na to, lahat ng yan, tinatawag natin yan na trinomial lang.
na trinomial. Hindi siya perfect square trinomial, pero trinomial. It is the product of, so lahat ng mga given from 1 to 6, there is a result of product of two binomial lang, di ba? So lahat ng mga trinomial is lahat ng mga given from 1 to 6, lahat ng mga yan ay mga trinomial lang, which is the product of two binomial. Yun na yung last na pag-aaralan natin. Yung pinakamahirap na i-factor. Ito yung 1 to 5 na yan, yung mga example na yan yung mga pinakamahirap na i-factor. Yung hardest part ng factoring natin na ituturo ko sa susunod na meeting natin. Okay, so far naintindihan niyo yung perfect square trinomial? Naintindihan niyo kung paano siya i-factor? Sir, Oh, meron po ito sa YouTube. meron ba niyan? Hindi, I mean, ipopost nyo po sa YouTube. Yes, ipopost ko to sa YouTube yung lesson natin na to para maintindihan nyo na pwede nyo siyang mabalikan yung lesson na to, okay? So that's all for today. So ano yung natutunan nyo for today? Natuto kayo kung paano mag-factor ng perfect square trinomial. Saan galing yung perfect square trinomial? Nanggaling yon sa product of square of binomial, okay? Natuto kayo kung paano mag-factor ng perfect square trinomial, which is a product of square of binomial. Tapos, nalaman natin, another na natutunan nyo is kung paano malalaman kung yung trinomial is perfect square. Diba? Natuto kayo kung paano malaman kung perfect square ba yung trinomial o hindi. Di ba? Oh, ayan. Kapag perfect square trinomial, madali lang siyang ma-factor. Kasi parehas lang yung factor niya. Unlike dito sa 1 to 5, yung 1 to 5 na example na yan, hindi yan mga perfect square trinomial. Mga ordinary trinomial lang yan that is a product of two binomial. Mga produkto sila ng product of two binomial na susunod na pag-aaralan natin how to factor trinomial. Yan, how to factor trinomial or product of two binomial. Yan, ito yung pinakamahirap na part ng factoring, yung pagpa-factor ng product of two binomial. Okay, so that's all for today. Bye! Balikan nyo na lang yung lesson natin. Balikan nyo na lang yung lesson natin na to sa YouTube kung yan, pag